Sa pagtatapos ng 2022, sinimulan ko ang aking tungkulin bilang isang mangangaral at naging responsable sa pagsubaybay sa gawain ng ilang mga iglesia. Isang araw, nakatanggap ako ng liham mula sa lider sa mas mataas na antas na nagsasabing hindi maayos ang kalagayan ng dalawang lider sa isang iglesia at naapektuhan na nito ang iba't ibang parte sa gawain ng iglesia. Hiniling niya sa akin na agad pumunta roon upang maunawaan ang sitwasyon at lutasin ito sa pamamagitan ng pagbabahaginan. Naisip ko, kamakailan nakaranas ang iglesia na ito ng kampanya ng pag-aresto ng Partido Komunista. Maraming kapatid ang humarap sa mga banta sa seguridad at hindi nagampanan ng normal ang kanilang mga tungkulin. Madaling maunawaan na medyo negatibo ang dalawang lider dahil sa paghihirap na ito. Kung makakahanap lang ako ng ilang salita ng Diyos at makakapagbahagi sa kanila, magagawa kong lutasin ang problemang ito. Nung nakita ko ang dalawang lider, napakasama ng kanilang kalagayan. Sinabi nila na ang kawalan ng mga resulta sa iba't ibang parte sa gawain ng iglesia ay dahil sa kanilang kabiguan sa paggampan sa aktwal na gawain at negatibong-negatibo na sila na gusto na nilang magbitiw. Agad akong nakipagbahaginan sa kanila at sinabi ko, ang sitwasyong ito ay pinahintulutan ng Diyos. Hindi tayo maaaring manatili sa kalagayan ng pagiging negatibo. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay kung paano tayo magtutulungan upang pasanin ang ating mga tungkulin at huwag maantala ang gawain ng iglesia. Ngunit, kahit gaano ako magbahagi, nanatiling nakakulong sa kanilang negatibong kalagayan ang dalawang sister. Sinabi nilang hindi mahusay ang kanilang kakayahan, na hindi nila hinangad ang katotohanan, at na hindi nila kayang gampanan ang gawaing pamumuno. Sa harap ng ganitong sitwasyon, naisip ko, bakit ang malas ko naman? Kakasimula ko pa lang bilang isang mangangaral at naitalaga ako sa iglesia na ito kung saan napaka-negatibo ng mga lider para umako ng responsibilidad. Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay maaatang sa akin ang lahat ng gawain? Noong panahong iyon, magkasabay ang pakikipagbahaginan ko sa mga lider ng iglesia upang lutasin ang kanilang kalagayan at ang pagpunta ko sa iba't ibang pagtitipon upang ipatupad ang ilang gawain. Naging abala ako na halos araw-araw akong pagod. Kinalaunan, tuluyang nagbitiw ang isa sa mga lider. Ang isa pang lider ay ipinagkanulo ng isang hudas at kinailangang pansamantalang magtago upang maiwasang maaresto, kaya hindi siya makalabas upang gampanan ang kanyang tungkulin. Noong marinig ko ang balitang ito, wala akong magawa kundi ang malalim na bumuntong hininga na naiisip ko na napakaraming isyu sa iglesia na ito. Hindi man lang magampanan ng dalawang lider ang kanilang mga tungkulin. Sa akin lang mag-isang bumagsak ang lahat ng mga gawain. Hanggang kailan ako magiging abala sa lahat ng ito? Noong mga araw na iyon, para akong isang umiikot na trumpo, hindi makatigil sa paggalaw. Minsan, sa araw ay nakikipagkita ako sa mga kapatid upang magkaroon ng pagkaunawa sa gawain at pagbalik ko sa gabi, may tambak ng mga liham na kailangang sagutin. Patuloy akong naging abala hanggang sa paglalim ng bawat gabi at hindi ko pa rin kayang tapusin ang lahat ng gampanin. Sa pagharap sa sunod-sunod na mga problema at mga paghihirap na ito, upos na upos ako. Napakiramdam ko ay ubos na ang lakas ng isipan at ng katawan ko. Para bang may nakadagan na bato sa dibdib ko na pinahihirapan akong huminga. Naisip ko, simula nang maitalaga ako sa iglesia na ito, sunod-sunod ang hindi magagandang pangyayari na nararanasan ko. May mga bagong problemang lumilitaw bago pa man masolusyonan ang mga nauna. Ngayon, kahit leader ng iglesia ay wala. Para akong nag-iisang komandante na walang mapagsanggunian sa mga bagay-bagay dahil mag-isa kong inaasikaso ang lahat ng gawain.
Samantala, ang isa pang mangangaral ay responsable sa mga iglesia na may 3 lider. Kahit na maraming gampanin, bawat isa ay gumagawa ng kaunti. Kaya, hindi siya kasing pagod ko. Bakit may gayon siyang swerte? At bakit ako itinalaga sa isang iglesia na ganito? Ang malas ko naman. Habang lalo ko itong iniisip, lalo kong nararamdamang agrabyado ako. Palagi kong nararamdamang malas ako sa pagkakatalaga sa iglesia na iyon. Kahit na mukhang ginagawa ko ng normal ang tungkulin ko araw-araw, wala akong kagana-gana at gusto ko nang tumakas sa sitwasyong ito. Habang namumuhay sa maling kalagayang ito ng pagkasira ng loob at paglaban, isang araw, nakapanood ako ng isang video ng patotoo na may isang sipi ng mga salita ng Diyos na labis na umantig sa akin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ano ang problema sa mga taong palaging iniisip na malas sila? Palagi nilang ginagamit ang pamantayan ng swerte upang sukatin kung tama o mali ang kanilang mga ikinikilos at upang timbangin kung aling landas ang dapat nilang tahakin, ang mga bagay na dapat nilang maranasan at ang anumang problema na kanilang hinaharap. Tama ba iyon o mali? Nilalarawan nila ang masasamang bagay bilang malas at ang mabubuting bagay bilang swerte o kapaki-pakinabang. Tama ba o mali ang perspektibang ito? Ang pagsukat ng mga bagay mula sa ganitong uri ng perspektiba ay mali. Ito ay isang sagad-sagaran at maling paraan at pamantayan ng pagsukat ng mga bagay-bagay. Dahil sa ganitong uri ng pamamaraan, madalas na nalulugmok ang mga tao sa depresyon at madalas silang nababagabag at pakiramdam nila ay hindi kailanman nangyayari ang mga gusto nila at na kailanman ay hindi nila nakukuha ang gusto nila at sa huli, dahil dito ay palagi silang nababalisa, iritable at nababagabag. Kapag hindi nalulutas ang mga negatibong emosyon na ito, patuloy na nalulugmok sa depresyon ang mga taong ito at nararamdaman nilang hindi sila pinapaboran ng Diyos. Iniisip nila na mabait ang Diyos sa iba, ngunit hindi sa kanila, at na inaalagaan ng Diyos ang iba, ngunit sila ay hindi. Bakit lagi akong nababahala at nababalisa? Bakit palaging nangyayari sa akin ang masasamang bagay? Bakit hindi kailanman nangyayari sa akin ang mabubuting bagay? Kahit isang beses lang, iyon lang ang hinihiling ko. Kapag tinitingnan mo ang mga bagay-bagay, gamit ang ganitong maling paraan ng pag-iisip at perspektiba, ikaw ay mahuhulog sa bitag ng swerte at malas. Kapag ikaw ay patuloy na nahuhulog sa bitag na ito, patuloy kang makadarama ng depresyon. Sa gitna ng depresyon na ito, lalo kang magiging sensitibo sa kung ang mga bagay na nagaganap sa iyo ay swerte ba o malas. Kapag ito ay nangyari, pinapatunayan nito na kontrolado ka na ng perspektiba at ideya ng swerte at malas. Kapag ikaw ay kontrolado ng ganitong uri ng perspektiba, ang iyong mga pananaw at saloobin sa mga tao, pangyayari, at bagay ay wala na sa saklaw ng konsensya at katwiran ng normal na pagkatao at sa halip ay naging sagad-sagaran na. Kapag ikaw ay naging sagad-sagaran na, hindi ka makakaahon sa iyong depresyon. Paulit-ulit kang malulugmok sa depresyon. At kahit na ikaw ay karaniwang hindi nakakaramdam ng depresyon, sa sandaling may mangyaring hindi ka nais-nais, sa sandaling madama mo na may nangyaring kamalasan, agad kang malulugmok sa depresyon. Ang depresyong ito ay makakaapekto sa iyong normal na paghusga at pagpapasya at maging sa iyong kaligayahan, galit, lungkot, at kasiyahan. Kapag ito ay nakaapekto sa iyong kaligayahan, galit, lungkot, at kasiyahan, guguluhin at sisirain nito ang pagganap mo sa iyong tungkulin,
pati na rin ang iyong kagustuhan at pagnanais na sundin ang Diyos. Kapag ang mga positibong bagay na ito ay nasira, ang ilang katotohanan na iyong naunawaan ay mawawala na parang bula at hindi talaga makakatulong sa iyo. Isiniwalat ng mga salita ng Diyos ang eksaktong kalagayan ko. Sa pananaw ko, ang paggampan sa aking tungkulin ng walang anumang mga paghihirap at ang maayos na takbo ng lahat ng bagay ay isang swerte. Kapag nakakaranas ako ng kaunting mga paghihirap o mga problema sa aking tungkulin, pakiramdam ko ay kapuspalad ako at malas, at agad akong nahuhulog sa pagkasira ng kalooban. Halimbawa, pagdating ko sa iglesia na ito at nakita kong parehong masyadong negatibo ang dalawang leader na gusto na nilang magbitiw at na may sunod-sunod na mga paghihirap at mga problema sa gawain ng iglesia, hindi ko ito tinanggap na mula sa Diyos o hinanap ang kanyang layunin o inisip kung paano ilagay ang lahat ng aking lakas sa pagpasa ng gawain. Sa halip, nahulog ako sa pagkasira ng loob. Iniisip na malas para sa akin ang maranasan ang mga paghihirap na ito. Sa partikular, noong hindi na nagawang gampanan ng sino man sa dalawang leader ang kanilang gawain, at noong naisip ko ang tungkol sa lugar na pinangangasiwaan ng isa pang mangangaral, kung saan ang mga leader at mga manggagawa ay nasa ayos at walang problema ang pag-usad ng gawain, talagang nainggit ako sa kanya at naisip ko na maswerte siya, samantalang ako naman ay malas at nakaranas ng lahat ng masasamang bagay. Noong tiningnan ko ang mga bagay mula sa maling perspektibang ito, patuloy akong lumubog sa pagkasira ng loob at paglaban. Nawala ng sigla sa aking tungkulin at nais pang ang tumakas mula sa sitwasyong ito. Ngunit sa realidad, lahat ng mga sitwasyong hinaharap ko ay inayos ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ay ang hanapin ko ang katotohanan, umasa sa Kanya at maranasan ang sitwasyong ito sa isang praktikal na paraan. Kahit na may mga paghihirap, dapat pa rin akong magdasal sa Diyos at hanapin ang katotohanan upang malutas ang mga ito at pasanin ang mga tungkuling kaya kong asikasuhin. Pero hindi ko naisip kung paano mararanasan ang gawain ng Diyos at mauunawaan ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan at mga pamamatnugot sa ganitong sitwasyon. Kapag humaharap ako sa mga hindi ka nais-nais na bagay, iniisip kong kapuspalad ako at may kamalasan. Namumuhay ako na may sirang kalooban at nilalabanan ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Paano ako matututo ng mga aral sa ganitong paraan? Paano ko mauunawaan ang mga gawa ng Diyos? Hindi ko maiwasang isipin ang mga taong hindi na nanampalataya sa Diyos. Kapag nakakaranas ng mga sitwasyon, hindi nila ito kailanman tinatanggap na mula sa Diyos at hindi nagpapasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at pagsasaayos ng Diyos. At sinisisi nila ang lahat maliban sa kanilang sarili kapag hindi nila gusto ang mga bagay. Buong buhay silang namumuhay nang hindi nakikilala ang Diyos. Sa akin naman, kahit na nanampalataya ako sa Diyos at sinabi ko na ang Diyos ang may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay, hinusgahan ko pa rin ang lahat ng bagay ayon sa mga pananaw ng mga walang pananampalataya. Hindi ba't ito ay pag-uugali ng isang tiyak na hindi mananampalataya? Nabasa ko pa ang mga salita ng Diyos na nagsasabing, ang mga taong ito na laging nag-aalala kung sila ay swerte o malas, tama ba ang paraan ng kanilang pagtingin sa mga bagay? Mayroon bang swerte o malas? Wala. Ano ang batayan para sabihin na hindi umiiral ang mga ito? Ang mga tao na ating nakakasalamuha at ang mga bagay na nangyayari sa atin araw-araw ay itinatakda ng kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Wala talagang swerte o malas. Lahat ng bagay ay nangyayari dahil sa pangangailangan at may kabuluhan sa likod nito.
Tama ba ito? Ang pananaw na ito ay tama. At ito ang theoretical na batayan para sabihing hindi umiiral ang swerte. Ano man ang mangyari sa iyo, maging ito man ay maganda o masama, lahat ng ito ay normal lamang, tulad lang ng panahon sa 4 na season. Hindi pwedeng araw-araw ay maaraw. Hindi mo maaaring sabihin ang mga araw na masikat ang araw ay isinaayos ng Diyos, samantalang ang mga araw na maulap, ang ulan, hangin, at mga bagyo ay hindi. Ang lahat ay itinatakda ng kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos, at ito ay nagmumula sa natural na kalikasan. Ang natural na kalikasan na ito ay umuusbong ayon sa mga batas at tuntunin na isinaayos at itinakda ng Diyos. Lahat ng ito ay kinakailangan at mahalaga, kaya anuman ang lagay ng panahon, ito ay nagmula sa mga batas ng kalikasan at idinulot ng mga ito. Walang maganda o masama rito. Ang mga damdamin lang ng mga tao tungkol dito ang maganda o masama. Ang totoo, ang pagkagusto o hindi ng isang tao sa isang bagay ay batay sa kanyang sariling mga motibo, ninanais, at interes, sa halip na sa diwa ng bagay na iyon mismo. Kaya naman, ang batayan ng mga tao sa pagsukat kung ang isang bagay ay maganda ba o masama ay hindi tumpak. Dahil ang batayan ay hindi tumpak, ang pangwakas na mga konklusyon na kanilang nabubuo ay hindi rin tumpak. Bumalik tayo sa paksa ng swerte o malas. Ngayon ay alam na ng lahat na ang kasabihang ito tungkol sa swerte ay walang saysay at na ito ay hindi maganda at hindi rin masama. Ang mga tao, pangyayari, at bagay na nakakaharap mo, maging ang mga ito man ay maganda o masama, ay pawang itinatakda ng kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos, kaya dapat harapin mo ng wasto ang mga ito. Tanggapin mo ang magandang bagay mula sa Diyos, at tanggapin mo rin ang masamang bagay mula sa Diyos. Huwag mong sabihing swerte ka kapag mabubuting bagay ang nangyayari, at namalas ka kapag masasamang bagay ang nangyayari. Masasabi lamang na mayroong mga aral na dapat matutunan ang mga tao sa lahat ng bagay na ito, at hindi nila ito dapat tanggihan o iwasan. Pasalamatan ang Diyos para sa mabubuting bagay, ngunit pasalamatan din ang Diyos para sa masasamang bagay, sapagkat ang lahat ng ito ay isinaayos niya. Ang mabubuting tao, mga pangyayari, bagay, at kapaligiran ay nagbibigay ng mga aral na dapat matutunan nila. Ngunit may mas higit pa na matututunan sa masasamang tao, mga pangyayari, bagay, at kapaligiran. Lahat ng ito ay mga karanasan at senaryo na dapat maging bahagi ng buhay ng isang tao. Hindi dapat gamitin ng mga tao ang ideya ng swerte para sukatin ang mga ito. Kung bibitiwan mo ang ideya ng kung gaano ka kaswerte o kamalas, at tatratuhin mo ang mga bagay na ito ng kalmado at tama, makikita mong karamihan sa mga bagay ay hindi naman gaanong hindi paborable o mahirap harapin. Kapag tinalikuran mo ang iyong mga ambisyon at ninanais, kapag hindi mo na tinutulan o iniwasan ang anumang kapahamakan na iyong nararanasan, at hindi mo na sinukat ang gayong mga bagay batay sa kung gaano ka kaswerte o kamalas, marami sa mga bagay na dati mong itinuturing na kapahamakan at masama, ay iisipin mo na ngayon na mabuti. Ang masasamang bagay ay magiging mabubuti. Ang iyong mentalidad at kung paano mo tingnan ang mga bagay-bagay ay magbabago, na magbibigay daan sa iyo na magbago ng damdamin tungkol sa iyong mga karanasan sa buhay, at kasabay nito ay magkakamit ka ng iba't ibang gantimpala. Ito ay isang kakaibang karanasan, isang bagay na magdadala sa iyo ng mga di inaasahang gantimpala. Ito ay isang mabuting bagay, hindi masama.
naliwanagan ako sa mga salita ng Diyos. Sa totoo lang, wala naman talagang bagay na tinatawag na swerte o malas. Lahat ng mga nangyayari sa akin, naaayon man ito sa mga kuro-kuro ko sa panlabas, ito ay pinamatnugutan ng Diyos at nakatakdang mangyari. At ito rin ay kinakailangang maranasan ko sa buhay. Isinasaayos ng Diyos ang mga bagay na ito upang turuan ako ng mga aral. Hanggat nakatuon ako sa paghahanap sa katotohanan, may mapapala ako. Ang masama sa paningin ng mga tao ay maaaring maging isang mabuting bagay. Halimbawa, noong hinarap ni Job ang mga tukso ni Satanas, nawala ang kanyang malaking kayamanan, nadaganan ang kanyang mga anak hanggang sa namatay, at napuno ng mga pigsa ang buo niyang katawan. Sa perspektiba ng tao, ang sunod-sunod na mga pangyayaring naranasan ni Job ay tila sobra-sobrang kasawian at kamalasan. Gayunpaman, sa perspektiba ng Diyos, pinahintulutan niya na harapin ni Job ang gayong mga tukso upang bigyan si Job ng pagkakataong magpatotoo sa Diyos. Pinatutunayan kay Satanas na si Job ay isang matuwid na tao na may takot sa Diyos at lumalayo sa masama, na pumigil kay Satanas na muli siyang akusahan o atakihin pa. Si Job, sa kanyang pananalig at takot sa Diyos, ay nanindigan sa kanyang patotoo sa gitna ng mga pagsubok na ito at nakamit ang pagsang-ayon ng Diyos. Napakamakabuluhan ng bagay na ito. Sa pamamagitan ng karanasan ni Job, makikita natin na walang bagay na matatawag na swerte o malas at na ang lahat ng nangyayari ay dahil sa kataas-taasang kapangyarihan at mamamatnugot ng Diyos, na sinadya upang turuan tayo ng iba't ibang aral sa gitna ng iba't ibang sitwasyon. Gayunpaman, hindi ko kinilala ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at palaging sinusukat na ang lahat ng nangyayari sa akin ay batay sa swerte. Ito ay dahil sa masyado kong isinasaalang-alang ang aking laman. Laging nais na magampanan ng maayos ang aking mga tungkulin nang hindi nahihirapan ang aking katawan. Hanggat nakabubuti ito sa katawan ko at hindi ko kailangang mahirapan, pakiramdam ko ay swerte ako. Sa kabilang banda, kapag nakakaranas ako ng mga paghihirap at problema at kailangang magdusa at magbayad ng halaga, pakiramdam ko ay malas ako at madalas na nagrereklamo sa puso ko. Masyadong baluktot ang pananaw ko sa paghusga sa mga bagay. Ang sunod-sunod na mga paghihirap at problemang kinakaharap ko ngayon, kung titingnan, ay tila nakapanghihina ng loob. Ngunit ginamit ng Diyos ang mga paghihirap na ito upang turuan ako na umasa sa Kanya, hanapin ang katotohanan, maghimagsik laban sa aking laman, at matutuhan ng ilang mga aral. Noon, kapag ginagampanan ko ang aking tungkulin sa isang komportabling sitwasyon at sinusunod lang ang parehong gawain bawat araw, tila madali ito kong titingnan, ngunit kaunti lang ang aking natututuhan. Hindi ko naunawaan ang maraming prinsipyo ng katotohanan at mabagal ang pag-unlad ng aking buhay. Samantala ngayon, kapakipakinabang sa buhay ko ang kasalukuyang sitwasyong ito. Nang naunawaan ko ang layunin ng Diyos, mas guminhawa ang pakiramdam ko at hindi na nanatili sa pagkasira ng loob at paglaban. Handa akong magpasakop sa sitwasyong inilaan ng Diyos para sa akin at maranasan ang gawain ng Diyos sa isang praktikal na paraan. Pagkaraan, sinimulan kong gampanan ng taus-puso ang aking tungkulin. Isinasagawa ang gawain ayon sa mga hinihingi ng sambahayan ng Diyos. Pagkaraan ng ilang panahon, unti-unting nanumbalik sa dati ang ilang gawain ng iglesia. Mas naging pamilyar ako sa mga tauhan at sa iba't ibang parte ng gawain. At mas naunawaan ko na ang mga prinsipyo sa gawain kaysa dati, kaya nagkaroon ako ng kaunting kumpiyansa. Doon ko lang personal na naranasan ang pagkamaalalahanin ng Diyos sa paglalaan ng mga sitwasyong ito. Nakita ko na sa hindi panghuhusga sa mga tao, pangyayari, at sa mga bagay sa paligid mula sa perspektiba ng swerte o malas, at sa pagtanggap sa lahat ng bagay na mula sa Diyos,
at paghahanap ng katotohanan, hindi ako nakadarama ng kapaguran sa aking tungkulin. Sa halip, nakadarama ako ng kasiyahan at kapayapaan. Pagkatapos ng isang pagtitipon, inatasan ako ng leader na asikasuhin ang isang bagay sa iglesia. Plano ko talagang tapusin ito sa loob ng isang araw at pagkatapos ay pumunta sa isa pang iglesia upang magpatupad ng gawain. Ngunit sa hindi inaasahan, pagdating ko sa iglesyang ito, kinakabahang sinabi sa akin ng tagapangasiwa ng iglesia na may nangyari, maraming kapatid ang inaresto kahapon. Pagkarinig ko sa kanyang salaysay, napagtanto kong halos lahat ng mga inaresto ay mga lider at manggagawa na nangangahulugang halos imposible nang maisagawa ng normal ang anumang gawain ng iglesia sa ngayon. Kinailangan ding magtago ng mga lider ng iglesia dahil sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga taong iyon at hindi sila makakalabas para gampanan ang kanilang mga tungkulin. Pagkatapos noon, nakatanggap ako ng isang liham mula sa mas mataas na antas na lider na nag-uutos sa akin na pansamantalang manatili sa iglesyang ito upang asikasuhin ang mga kailangang ayusin matapos ang mga pag-aresto. Sa simula, nagawa kong tanggapin ito na mula sa Diyos at magpasakop. Noong panahong iyon, maraming banta sa seguridad para sa mga kapatid at sa iba't ibang pamilya na nagpapatira sa kanilang bahay. At maraming gampanin sa iglesia ang kailangang asikasuhin. Abala ako buong araw. At pag-uwi ko sa bahay na tinutuluyan ko sa gabi, kailangan ko pang sagutin ang mga liham mula sa ibang mga iglesia. Halos, gabi-gabi kong kinailangan na magpuyat. Mabigat din ang sitwasyon. At halos araw-araw, nakakatanggap ako ng mga liham na nagsasabing, mas marami pang mga kapatid ang naaresto. Kinakabahan ako sa tuwing lumalabas ako. Hindi ko alam kung ligtas akong makakabalik sa bawat pagkakataon. Lumipas ang ilang panahon at naramdaman ko ang labis na pagod ng katawan at isipan ko. Nang nakikita ko na ang dalawang leader sa paligid ko ay tumutugon lang sa mga liham at gumagawa ng kaunting gawain sa bahay, samantalang ako naman ay palaging abala, ikot ng ikot na parang trumpo, na mas marami ang kailangang gawin kaysa sa oras na mayroon ako. At labis akong nag-aalala at kinakabahan. Naisip ko na napakadali ng mga tungkuling ginagawa nila. Hindi nila kailangang mag-alala o magpaikot-ikot. Hindi tulad ko, ni hindi ako nagkakaroon ng anumang pagkakataong makapagpahinga. Bakit palagi na lang ako ang nasasangkot sa pag-aasikaso ng mga pag-aresto sa iglesia? Napakamalas ko. Bakit sunod-sunod na nangyayari sa akin ang mga ganitong bagay? Bagaman, hindi ko pinangahasang magreklamo ng lantaran. Sa kaloob-looban ko, matindi ang paglaban ko. At palagi ako napipilitang sumunod. At hindi bukal sa loob ko na gawin ang aking tungkulin. Habang nananatili ako sa maling kalagayang ito, hindi ko maiwasang balikan ang nagdaan kong mga karanasan. At medyo nababatid ko na ang sitwasyong ito ay inilaan ng Diyos para sa akin upang matutuhan ko ang isang aral. Nagdasal ako sa Diyos. O Diyos ko, kapag may nangyayari sa akin, hindi ko pa rin maiwasang tingnan ang mga ito sa perspektiba ng swerte o malas. At nararamdaman ko pa rin na dahil sa kamalasan at kasawian ko, kaya nangyayari ang mga ito. Hindi ko tunay na maunawaan ang iyong layunin. O Diyos ko, pakiusap, gabayan mo ako at bigyang liwanag upang matutuhan kong maranasan ang iyong layunin sa gitna ng sitwasyong ito. Pagkaraan, sinadya kong maghanap ng mga salita ng Diyos na babasahin. Nagnanais maunawaan kung ano nga ba ang mali sa palaging paghahangad ng swerte. Nabasa ko ang siping ito sa mga salita ng Diyos. Ano ang mga iniisip at pananaw ng mga taong gumagamit ng swerte para sukatin kung ang mga bagay ay mabuti ba o masama? Ano ang diwa ng gayong mga tao? Bakit masyado nilang binibigyang pansin
ang swerte at malas. Ang mga tao bang masyadong nakatuon sa swerte ay umaasa na swerte sila? O umaasa ba silang malas sila? Umaasa silang swerte sila. Tama iyan. Sa katunayan, hinahangad nila ang swerte at na mangyari sa kanila ang mabubuting bagay at sinasamantala lang nila ang mga ito at pinakikinabangan ang mga ito. Wala silang pakialam kung gaano man magdusa ang iba o kung gaano karaming paghihirap o suliranin ang kailangang tiisin ng iba. Ayaw nilang mangyari sa kanila ang anumang bagay na sa tingin nila ay malas. Sa madaling salita, ayaw nilang mangyari sa kanila ang anumang masama. Walang mga dagok, pagkabigo o pagkapahiya, walang pagpupungos, walang kawalan, pagkatalo o pagkalinlang. Kapag nangyari ang anuman sa mga iyon, iniisip nilang malas ito. Sino man ang nagsaayos nito, kung mangyari ang masasamang bagay, malas ito. Umaasa sila na ang lahat ng mabubuting bagay, ang maitaas ang ranggo, mamukod tangi, at ang masamantala ang iba, ang makinabang mula sa ibang bagay, kumita ng malaki, o maging opisyal na mataas ang ranggo, ay mangyayari sa kanila, at iniisip nila na swerte iyon. Palagi nilang sinusukat batay sa swerte ang mga tao, pangyayari, at bagay na nakahaharap nila. Hinahangad nila ang swerte, hindi ang malas. Sa sandaling magkaroon ng aberya sa kaliit-liitang bagay, sila ay nagagalit, nayayamot, at hindi nasisiyahan. Sa mas prangkang pananalita, makasarili ang ganitong uri ng mga tao. Hinahangad nilang masamantala ang iba, makinabang, manguna, at mamukod tangi. Masisiyahan sila kung sa kanila lang mangyayari ang lahat ng mabubuting bagay. Ito ang kanilang kalikasang diwa. Ito ang tunay nilang mukha. Naipadama sa akin ng mga salita ng Diyos ang matinding kahihiyan. Lumitaw na ang palagi kong paghahangad ng swerte at ang pag-iwas sa anumang mga paghihirap o kagipitan sa totoo lang ay dahil sa makasarili kong kalikasan. Sumunod ako sa isang filosofiya ng makamundong pakikitungo na makakuha ng benepisyo ng walang pagdurusa o pagkalugi. Palaging inuuna ang pansarili kong mga interes. Palagi kong ninanais na mangyari sa akin ang lahat ng magagandang bagay, na maging maayos ang lahat nang hindi kailangang magtiis ng anumang hirap. Iyon ang makakapagpasaya sa akin. Kapag nakaranas ako ng mga kabiguan o paghihirap na nakaapekto sa makalaman kong mga interes at hiningi sa akin na magdusa, nagsisimula akong magreklamo at mainis na tuluyan akong naguguluhan. Bago ako manampalataya sa Diyos, kapag nakikita ko ang mga kasamahan ko na may magandang pinagmulan, may mga kapamilya na may matatatag na trabaho at magagandang bahay, habang ako naman ay namumuhay sa karalitaan na wala man lang sariling bahay, at may mga kapamilya sa bahay na walang trabaho at umaasa sa akin para suportahan sila, pakiramdam ko ay gulong-gulo ako. Naisip ko na ang malas ko sa pagkakaroon ng ganitong klase ng pamilya at lalo akong naiinggit at nagsiselo sa mga kasamahan ko. Palagi kong nararamdaman na ang magagandang bagay ay nangyayari lang sa iba at namalas akong tao. Sa pagninilay sa kasalukuyang sitwasyon, nang ang dalawang iglesia na aking pinangangasiwaan ay naharap sa mga pag-aresto ng CCP, kinailangan kong magtiis at magbayad ng halaga at naapektuhan nito ang makalaman kong mga interes. Kaya nagsimula akong magreklamo tungkol sa lahat ng bagay at sinisisi ang aking kamalasan at kasawian. Hindi ko na nga naisip na magkusang gawin ng maayos ang tungkulin ko. Nasiraan pa ako ng loob at naging mapanlaban.
nagrereklamo na palaging inilalagay ng Diyos ang ganitong mga sitwasyon para sa akin. Ang paghahangad ko ng swerte ay talagang upang makatugon sa makalaman kong mga interes. Gusto ko na ang lahat ng magagandang bagay ay mapunta sa akin. At palagi kong hinahangad na makinabang kahit pa sa kasiraan ng iba. Pagdating sa mga gampanin na nangangailangan ng pagharap sa panganib at pagdurusa, naisip ko na ang lahat ng iyon ay dapat gawin ng iba. Basta magiging komportable ako at maaaring makinabang ang aking laman, masisiyahan na ako. Napakamakasarili ko talaga. Sa unang tingin, tila ginagawa ko ang tungkulin ko sa sambahayan ng Diyos. Pero ang isinasaalang-alang ng puso ko ay ang makalaman kong mga interes kaysa sa gawain ng iglesia at masigasig na layunin ng Diyos. Kasuklam-suklam at kamuhi-muhi ito sa Diyos. At sa paggampan sa aking tungkulin sa ganitong paraan, sa bandang huli, ay hindi ko makakamtan ang kanyang pagsang-ayon. Kinalaunan, nagbasa pa ako ng mas maraming salita ng Diyos na nagsasabi, "Madali bang makaahon sa depresyon na ito? Sa katunayan, madali lamang ito. Iwanan mo lang ang iyong mga baluktot na pananaw. Huwag mong asahan na palaging magiging maganda ang takbo ng lahat o aayon sa mismong gusto mo o magiging magaan. Huwag mong katakutan, kalabanin o tanggihan ang mga bagay na hindi nagiging maayos. Sa halip, bitiwan mo ang iyong pagsalungat. Maging kalmado ka at lumapit ka sa Diyos nang may saloobin ng pagpapasakop at tanggapin mo ang lahat ng isinasaayos ng Diyos. Huwag mong hangarin ang di umano'y swerte at huwag mong tanggihan ang di umano'y malas. Ibigay mo ang iyong puso at buong pagkatao sa Diyos. Hayaan mong siya ang kumilos at mamatnugot at magpasakop ka sa kanyang mga pamamatnugot at pagsasaayos. Ibibigay sa iyo ng Diyos ang kailangan mo sa tamang sukat kapag kailangan mo na ito. Pamamatnugutan niya ang mga kapaligiran, tao, pangyayari, at bagay na kinakailangan mo ayon sa iyong mga pangangailangan at kakulangan upang matuto ka ng mga aral na dapat mong matutunan mula sa mga tao, pangyayari, at bagay na iyong pagdaraanan. Siyempre, ang pangunahing kondisyon para sa lahat ng ito ay dapat may mentalidad ka ng pagpapasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos. Kaya huwag mong hangarin ang pagiging perpekto. Huwag mong tanggihan o katakutan ang mga pangyayaring hindi ka nais-nais, nakakahiya, o hindi paborable. At huwag mong gamitin ang iyong depresyon upang labanan ng iyong kalooban ang hindi magagandang bagay na nangyayari. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko ang kanyang layunin. Ang mga sitwasyong inilaan ng Diyos para sa akin ay pawang mabubuti, at pawang ang layunin ay turuan ako ng mga aral. Hindi ko na dapat panghangarin itong tinatawag na swerte at iyong palaging pagnanais na gawin ang aking tungkulin sa isang komportableng sitwasyon. Ang pagpapatuloy ng gayon ay hahantong lang sa walang saysay na trabaho. Sa halip, dapat kong matutuhang magpasakop sa mga sitwasyong inilaan ng Diyos. At kanais-nais man ang mga ito o hindi, dapat kong hanapin ang katotohanan mula sa mga ito. Magtuon ng pansin sa pagninilay sa mga tiwaling disposisyon na naipakita ko at labanan ang makasariling pagnanasa at kumilos ayon sa mga hinihingi ng Diyos. Ito ang naaayon sa layunin ng Diyos. Ngayon, ang mga kapatid ay inaaresto. May mga panganib sa seguridad para sa 2 lider ng iglesia at may ilang gawaing hindi maisagawa. Bilang isang lider, dapat kong tuparin ang aking responsibilidad sa kritikal na sandaling ito. Bagaman mahirap at nangangailangan ng kaunting pagdurusa ng katawan ang pag-aasikaso sa gawain ng iglesia, basta makakabuti ito sa gawain ng iglesia,
dapat kong gawin ang lahat ng aking makakaya upang makipagtulungan. Nang malinawan ito, hindi na ako namuhay sa pagkanegatibo. At naunawaan ko mula sa puso ko na ito ang tungkulin ko, ang responsibilidad na dapat kong tuparin. Pagkatapos niyon, habang ginagampanan ko ang aking tungkulin, aktibo akong nakipagbahaginan upang lutasin ang anumang mga isyo o paglihis sa gawain ng iglesia. Kung nakakaharap ko ang mga problemang hindi ko maunawaan, tinatalakay ko ang mga ito kasama ang 2 lider upang agad nilang maunawaan ang mga ito at pagkatapos ay hinahanap namin ang mga prinsipyo upang malutas ang mga ito. Sa pagsasagawa sa ganitong paraan, bagaman abala ako araw-araw, basta makatwiran kong inayos ang mga bagay-bagay, kinakaya ko ito at hindi ko nararamdamang mahirap itong gawin o hindi ito kakayanin. Isang araw, nagpadala ng isang liham ang leader sa mas mataas na antas na humihiling sa amin na agad mag-organisa ng hanay ng mga materyales sa paglilinis at pagpapatalsik. Binibigyang diin na medyo madalian ito at kailangang kolektahin at ayusin ng mga taong walang panganib sa seguridad. Sa pagbasa ko sa liham na ito, alam kong ako ang pinaka-naaangkop na gumawa nito. Ngunit sa pag-iisip na kakailanganin kong magberipika sa napakaraming kapatid at tiyak na magiging abala ako araw-araw, hindi ko maiwasang isipin ang mga dati kong iniisip. Ay, malinaw na hiningi ng leader na gawin ito ng isang taong walang panganib sa seguridad. Kaya hindi ako makaiiwas kahit pagustuhin ko. Sa pagpapabalik-balik ng ganito, malay ko ba kung gaano katagal bago makolekta at maberipika ang mga materyales na ito? Pakiramdam ko ay malas ako. Nang magkaroon ako ng ganitong pag-iisip, naalala ko ang mga salita ng Diyos na nagsasabi na huwag kang laging gumawa ng mga bagay para sa sarili mong kapakanan at huwag mong palagi ang isaalang-alang ang iyong mga sariling interes. Huwag mong isaalang-alang ang mga interes ng tao at huwag isipin ang iyong sariling pagpapahalaga sa sarili, reputasyon, at katayuan. Kailangan mo munang isaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at unahin ang mga iyon. Dapat mong isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos at magsimula sa pagkonsidera kung mayroon ba o walang karumihan sa paggampan mo sa iyong tungkulin. Kung ikaw ba ay naging tapat, kung natupad mo ang iyong mga pananagutan, at kung naibigay mo ang lahat mo. Gayon din, kung buong puso mo bang iniisip o hindi ang iyong tungkulin at ang gawain ng iglesia. Kailangan mong isalang-alang ang mga bagay na ito. Amen. Ang mga salita ng Diyos ay nagbigay liwanag sa puso ko. Ano man ang tungkuling kaharapin ko, taglay nito ang mga layunin ng Diyos. Lalo na dahil napakahalaga ng gawaing ito, hindi ba't ang pagkakataong gawin ito ay pagtataas mula sa Diyos? Ngunit, sa tuwing nahaharap ako sa isang tungkulin, ang una kong isinasaalang-alang ay yung mahihirapan na naman ang katawan ko at naiisip ko na ang malas ko. Talagang napakamakasarili ko. Dapat kong unahin ang gawain ng iglesia kaysa isipin muna ang mga pisikal na paghihirap at gawin ang lahat ng makakaya ko upang magtiwala sa Diyos at makipagtulungan. Sa pagkatantong ito, hindi ko na masyadong nilabanan itong tungkulin at nakipag-usap ako sa mga lider ng iglesia kung paano makakahanap ng mga tao upang magberipika ng mga materyales. Sa proseso ng pagbeberipika, nakaranas ako ng kaunting hirap. Ngunit tinanggap ko ang mga ito na mula sa Diyos at hindi na nagreklamo. Habang sinusuri din ang mga paglihis at umaasa sa Diyos upang patuloy na makipagtulungan. Sa huli, matagumpay na nakolekta ang mga materyales. Taimtim ako nagpasalamat sa Diyos para sa kanyang patnubay. Sa pamamagitan ng karanasang ito, nagkaroon ako ng kaunting pagkaunawa sa maling pananaw sa paghahangad ng swerte
At nakita ko na sa likod ng paghahangad na ito, naroroon ang isang tiwaling disposisyon na makasarili at kasuklam-suklam. Sa katunayan, ang lahat ng mga sitwasyong inilaan ng Diyos para sa akin, mabuti man o masama sa aking pananaw, ay inilaan batay sa aking tayog at pangangailangan. Inilaan ang mga ito upang tulungan akong hanapin ang katotohanan, makilala ang aking tiwaling disposisyon, at matuto ng mga aral mula sa mga sitwasyong ito. May karunungan ng Diyos at mabuting layunin sa mga ito. Sa hinaharap, ayaw ko ng patuloy na humusga sa lahat ng tao, mga pangyayari, at mga bagay na aking nararanasan na may pananaw na nakabatay sa swerte. Nais kong matutong magpasakop sa mga sitwasyong inilaan ng Diyos at maranasan ang kanyang gawain.